Okay, Congressman, long time no see. Same here. Same. You once said you will never run again for Congress. Remember? You said it. I told you, I think, that if I ever lose in the mayoralty election last 2022, Yeah. I will retire. And here you are. And here I am. Why? What Well, changed your mind? Of course, you cannot refuse your friends and your supporters. Oh. So ganon, the usual political answer na Once you tinatawagan ng... once you enter politics, it's very hard to get out. It's been tough for the Liberal Party. Ilan na lang po ba ang Liberal Party ngayon sa Congress? There are only 7 members of the Liberal Party. And once the Liberal Party controlled Congress. Ganyan naman, because of our political system, yung hindi na prinsipyo ang pinag-uusapan ngayon. Kasi nagkamali yung 1987 Constitution when it allowed a presidential system with a multi-party system. So, kung ang nangyari, kung sino yung presidente, lahat sasanib sa kanya. Sasanib na lang sa kanya para merong... ang importante kasi sa mga congressman, may madala sila na goods sa kanilang mga distrito. Well, how many times did you do that in your career na lumipat? Well, I've been a Liberal Party in 1988. But before that, you were allied with Gloria Macapagal-Arroyo. GMA is a member of the Liberal Party. Is she? Yeah. So it was the Liberal Party, but she did not, correct me if I'm wrong, did she embody the ideals of a Liberal Party? Well, because his father is a staunch supporter, official candidate for the Liberal Party in 1964. Okay. Until he was beaten by Marcos, by Marcos Sr. Yes. But you left, you joined the opposition at a certain part. You abandoned or left her administration coalition. Yes, together with President Cory, SP Drilon, kung natatandaan mo, yung I am sorry, so we withdrew support kay GMA. Oh. But we still remain members of the Liberal Party, kaya lang nahati nun. There's a Liberal Party Atienza wing and Liberal Party Abad wing. Tama. Ngayon, anong wing na lang ang meron? Wala, ano na lang kami, Ibong Pipit. Dati kasi kami, from Volkswagen Party to 747. Now, medyo siguro trike na lang. Hindi naman siguro. Back to E-trike. Pero maingay kayo ngayon. I mean, your voices are more heard than during President Duterte's time. Well, during Duterte's time, siyempre nangangapa kami dun sa kanyang estilo. Medyo may pagka-authoritarian. But I was the first congressman who spoke against the war on drugs. You know, and inalisan niya ako ng pondo for 1 year. Pero, and I must point out also that Caloocan really has a very high count sa mga sa war on drugs. Yes. Kaya nga nagsalita ako dahil marami talagang mga collateral damage. Even one of my scholars was shot dead. Napagkamalan. Then Kian de los Santos, you can remember, he's from Caloocan. At marami pang iba. Bakit ayaw niyong sumama kung sakaling magkaroon ng impeachment complaint laban kay, because you said this, laban kay VP Sara? If you had, No, I said that I will not endorse any impeachment complaint against VP Sara and against President Both, yes. President Marcos. Bakit? Because Anong paliwanag?
ah, yung nag-alok sa akin to be the endorsers kay against President Marcos are known Duterte allies. Mhm. So I don't want to be identified with Duterte because I'm a member of the Liberal Party. Second, merong bagong impeachment rule as provided by the Supreme Court na kailangan dumaan talaga sa hearing sa Committee on Justice, and I'm one of the members of the Justice Committee, So and I you want won't- to be Okay. an op- You don't to have want an to prejudge. Yeah, I don't want Mm. to prejudge. So yun, on both. On both. Yeah. So you're going to give also VP Sara the benefit of the doubt, even if Yes. she's really a political, you would say, enemy, or kung black and white, katunggali nyo. Alam mo, Siya. in my whole career, I never considered anyone as a political enemy. Ang Kahit na yung tinalo nyo ngayon, no. kahit na nag-file siya ng Yes. disqualification Yes. case. At yan ang sinabi ko na, alam mo, ang pinakamahirap maglingkod kung dahil hindi lang naman yung kailangan ipaglaban mo yung prinsipyo mo, yung katotohanan, pero kailangan mo din ng humility na Walang personalang, kumbaga. na walang personalan, kailangan hindi ka magalit dahil ang tunay na layunin ng leadership ay yung pagmumulat. Hindi lang nung kasama mo, pati nung mga katunggali. And yet, it was President Duterte who demonized Dilawan. You're Yes. Dilawan, correct? Yes. Ano ba ang Dilawan? Muna. Ang Dilawan ay Liberal Party because that's our color. But is that only Well, what a ano kami, di ba, Dilawan yung is? liberal, So how do you define what a Dilawan is in the ideal sense of the word? And then nung dinimonize na, naging masama siya, naging kahiyahiya, naging parang insulto. Yung Dilawan is parang liberalism. We believe in human rights, A free reformist speech, agenda. Reformist agenda. Kumbaga sa US, kami yung Democrats. Pero naging parang elitista kasi ang bansag na Dilawan. Yes, I think dumating doon sa point na marami sa aming mga kasama ay parang ang naging pamantayan ay they are holier than thou. Correct. Parang Holier than gano'n ang thou. dating ninyo. So hindi kayang bumaba at hindi kayang Makisalamuha sa masa. yumakap ng ibang mga ideolohiya. At ang sabi ko nga, kung gano'n, hindi tayo dadami. So, yun ang leksyon. Yun ang election. So, Kaya nga- mukha bang nagbabago? Well, sa sa politika man naman, pabago-bago talaga ang mood ng mga mamamayan. Kasi nakita naman natin, hindi naman talaga tinitingnan yung prinsipyo ng partido. Hindi, ang tinutukoy ko yung kayo mismo bilang politiko, para kayong may distansya sa constituents, parang hindi inclusive. Dumarating din yung panahon na nababago itong bigla. For example, nung panahon ni Pinoy, na nakita siya kasi ang mga Pilipino more on personalities rather than ideologies eh. So kung merong lumabas na leader na very charismatic na makapag-relate sa mga ordinaryong mamamayan sa masa, tingin ko babalik sa kapangyarihan yung Liberal Party. At gaya naman ng Sino ang nakikita niyong may ganyang sa ngayon, katangian? so we can never tell. Ngayon, wala pa ako nakikita actually. Wala. Kaya sabi ko, we have to be contented. Bam Aquino, Baka hindi pa ngayon. Kiko Pangilinan. Palagay ko,
up to senator. Hanggang pa akong senador makita. lang. Hindi pa ako. Hindi pa Sorry ako. Sorry, Sa Kiko. ngayon. Well, Risa is not really liberal, pero allied, no? Yes, Mm. yes. So siya, do K- you see? Well, siguro kailangan, nakikita ko kay Senator Risa, because of her very progressive mindset, baka hindi pa siya masyado maintindihan ng masa. Lenny, Well, posible bang bumalik sa national politics ang masasabi ko lang, Robredo? as far as the Liberal Party is concerned, siya yung pinakamalakas na pwede namin maging kandidato for 2028. Pero, Para sa Liberal Party. Pero kung ikukumpara, kung halimbawa kay Vice President Sara, survey will show na talagang ahead si VP Sara kasi yung Mindanao pa lang, which is about 25% of voters, 20% yung sa kanya, 80%. So, kung may 20% ka, you all need. Kung three-way fight, siguro, you need another 20% from another region. from Visayas and Luzon. Kung one-on-one, you only need 31%. Di ba? Samantalang walang may ganong bailiwick sa mga kandidato. Parang mababaw, no? Ang bench ng liberal. Bumabaw ng gusto. Hindi mababaw, bumabaw ng gusto. Kasi nga, yung Na-decimate. saka yung sistema na kung sino yung presidente, talagang Yun na nga eh. balimbingan. Kaya nga, isa sa mga advocacy ko, yung political party and campaign finance reform, which includes anti-turncoat system. Okay. Campaign finance reform. Someone had told me when before the Liberal Party came into power, nung naging 747 kayong sinasabi mo, may ganun kayong agenda na, you will allow new blood to enter, magkakaroon ng campaign financing to allow yung mga walang pera, diba? The state will fund. Yes. May ganong mga... matagal na naman yun. Correct. Not Pero, nung kayo ay nagkaroon na ng poder, hindi na yun naging agenda. Well, Parang, what happens is, aside from what you're saying, because of the nature of politics na kung sino yung manalo dun sa sanib lahat, the party, when you got power, ayaw nyo na ng reforms. You lost your appetite for it kasi nasa inyo. Actually, during the time of Pinoy, because for 5 congresses, ko na to, 5th term, ako yung author lagi ng anti-political dynasty bill, proposed law. And only during the time of Pinoy, ilang congress na tayo since the 1987 Constitution, diyan lang nakapasa sa committee level. I was able to... Your committee? That's not my committee. I'm the author, pero naipasa ko sa committee level. Okay. I think, sinuportahan din naman ako ni President Pinoy. Pero dahil sa 70 to 80% ang members ng... Ay part of a dynasty. Part of dynasties, na-archive din pagdating nung... pero noon lang, saka ako nauna ang pagkakataon in 39 years of Congress na nagkaroon ng plenary debate doon sa anti-political dynasty. At it was never put to a vote? It was never put up to a vote except in the committee level na nanalo ito. Because So, I have to compromise. Kasi yung aking original proposal is one member of the family only. Ginawa ko 2. One for the national positions and one for the local. So pumayag na iba. At ngayon, sinusulong ko ulit. At sabi ni Presidente Marcos, ewan ko kung sincero siya na
kailangan ipasa ito ngayon. Mhm. So, actually, on January 27, we'll be meeting in the committee on suffrage and electoral reforms itong anti-political dynasty. Mahirap talaga yung reform sa ganitong sistema kasi masyado nang tumaba yung mga political dynasties dito sa Pilipinas. At maski Hindi lang nape-pressure. taba is a mild word. Dambuhala o Taba. dapat. Masyadong tumaba. Lumaki, naging So, buwaya. Ay, hindi. so ang tingin ko ito yung main cause of corruption in the Philippines, yung papataba na political dynasties. Sa isang pamilya, ikaw ang governor, asawa mo vice governor, mga anak mo mga congressman, mga mayor. Would you say naging factor yan dito sa flood control Yes, scandal? yes, of course. Kasi kung magkakamag-anak, halos na nalilesen yung check and balance. Mapunta naman tayo sa mga you said how many years na kayong in Congress? Kung ilang terms? I've been in politics. I've been in politics for 50 years. Okay. 50 I'm years. only 65. So meaning I started Kabataang Barangay! I started at 15. 1975. I started at 15 years. So this was IMIS, Yes. Kabataang Barangay. I started being a leader in my community. Then I was elected president of the Kabataang Barangay in my city. So bata pa lang talaga ako, yung mga kasama ko, mga politiko na. Nagkaroon ba kayo ng FaceTime with Amy Marcos noon? O madalas. Talaga. Mm. How was she? How was she then and now? Well, talagang medyo may mataray ng konti. Saka magaling talaga umarte kasi artista siya noon. Artista talaga siya sa stage. Okay. Pati sa... Stage plays. Okay. So you're saying in politics, ginagamit din niya yun? Nakikita naman natin yung kanyang mga, diba, yung Mga sa vlogs. Social media. Yeah. Maraming neophyte congressmen ngayon. Sige, tanungin natin si Kong. Sino ang mas... Total, ito yung pinag-usapan ninyo off-cam before we went on air. Sinong mas gusto mong kadebate? Si Congressman Lean Leviste? Yes. O si Congressman Kiko Barsaga? Sino? Malagay ko. Sino sa dalawa ang mas... Baka hindi ako makapag-relate dun sa dalawa. Masyado silang mga Gen Z at millennials. Baka hindi ako makapag-relate. Baka pag-usapan namin ibang bagay. Pero nakakasalimuhan yes, sila. actually, Paano? kinakausap nila ako. And They seek your advice. Yes. I suppose they see in you a possible mentor. Yes, I was approached several times by Congressman Leviste at sabi ko... Anong advice mo sa kanya? Sabi ko mag-focus sa isang laban. You cannot fight two battles. At pag-aralan mo mabuti. At sabi ko, be specific with your mga allegations. Kailangan magbigay ka ng mga examples, mga concrete examples. For example, doon sa Cabral file, sabi ko, pumili ka dyan ng mga projects, tingnan mo kung ano yung talagang ghost, kung ano yung mga talagang substandard, yun ang ipakita mo. Kahit hindi na makita ng buong bayan, yung buong lahat na yon, kung nakita Dahil ng ang bayan, haba ng listahan. makita yung dalawa na yan, paniniwalaan ka na. Yun ang akin. So paano siya lumapit sa inyo? Well, nilapitan niya ako. Sabi niya, bakit kung pag ikaw nakakapagsalita ka kahit kailan sa Kongreso, para kami hindi napapayagan. Sabi ko, merong rules. Pag-aralan niyo yung rules. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Saka sabi ko, choose your battles. For example, yung sinabi niya na yung 2 million na bonus, sabi ko, kinontra ko siya, mali yan. Mali yan. MOE yan. At kulang pa yan. Kasi kami, mga congressman, sagot namin yung district office namin. Yeah, I The remember rent, you explained. The utilities, even the salaries, bonuses, at marami pang iba. Talagang tipid na tipid yan. So hinahangaan kayo ng... si Kiko Barsaga naman.
lumapit din sa inyo ba? Yes, lumapit siya sa akin. So, Okay. Ano naman ang kanyang... yung unang lapit niya sa akin, sabi niya sa akin, Kong Egay, can you help me impeach BBM? Really, Oo, sabi niya sa akin. That forward. Yeah. Okay. Sabi ko naman, naisip ko, baka pag sinabi kong yes, ipagkalat na i-impeach namin si BBM. Pag sinabi ko namang no, baka naman i-vlog ako na ayoko. Di ba? So anong ginawa niyo? sabi ko, andun yung 6 na congressman, puntahan mo yan, pinag-uusapan yan. Ano? Impeachment. Galit na galit sa akin yung mga congressman. But how do you deal with this young, I don't know, how would you describe them? Idealistic? May sarili silang paraan to communicate? Yes. Alam mo, iba talaga yung bata. Si Lian mas seryoso. I think he's about 32. So si Kiko 27. Minsan nakikita ko magaganda yung mga ideas nila. Pero minsan din weird. Sablay. Weird. Weird. Pero may sinabi yan ang sinasabi ko sa mga kasama ko sa Kongreso. May tatandaan ko si President Marcos, sabi niya, I want to combine, nung tinayo niya yung Kabataang Barangay, I want to combine the wisdom of the youth and the foolishness of the old. At kung meron daw Baliktad! Yes. You mean the wisdom of the youth and the foolishness of the old. At sabi niya pa, na kung meron... The old man Marcos. Yes, the old man Marcos. At sabi niya pa na kung may advantage ang mga kabataan, yung advantage na magkamali. Yeah. Obviously, they look up to you kasi linalapitan ka for advice. Marami din naman kaming nilalapitan. Hindi lang naman ako. Now, punta naman po tayo sa Caloocan. Yes. Parang Caloocan na pag-iwanan na siya ng mga kapitbahay na mga towns sa Metro Manila. Yes. Para siyang, some would say, the armpit of Metro Manila. Well, my fight against political dynasties precedes the 1987 Constitution. 20 years old pa lang ako, kasama na ako sa mga lumalaban sa mga dynasties. And I fought for political dynasties in Caloocan. So you would say that the reason Caloocan is backward or lagging? Hindi lang Caloocan, siguro lahat nung may fought political dynasties, naiiwanan Kasi ang nangyayari kasi, nag-uumpisa yung tatay, magaling. Tapos ipapasa sa anak na not necessarily magaling. Kaya ang sinasabi ko, yung political dynasties promotes mediocrity. So, kaya nga yung ang wisdom ng anti-political dynasty, Section 26, Article 2 ng ating Constitution, tatlong bagay. Una, dapat yung anti-political dynasty law na dapat ipasa ng Kongreso would promote equal access and opportunities. Pangalawa, it would prevent monopoly of power. Because they hold both political and economic power in their and at the same time, kailangan hindi arbitrary. Kaya yan yung naging basis ng aking anti-political dynasty bill na siya lang ang kauna-unahang batas na nakapasa sa committee level ng Kongreso since 1989. So, kinain niyo yung salita niyo na babalik kayo sa Kongreso, and this is kumbaga your mission. Yes. Actually, can it be achieved in this Congress, this particular Congress? Hopefully, pero ang sabi ko nga, siguro mas nagigising yung mga Gen Z, yung mga kabataan. Ipaglalaban ko to. Yung dalawang neophyte, dynasty silang dalawa. Yes, oo. Di ba? Pero will they vote for it? Well, I don't know, but
dati, kukunti lang kami na Ngayon, there are 17 versions of anti-political dynasty. Pang-18 yung hoax version. Ano yun? Hoax? Hoax. Kasi yung final ng ni Speaker D at ni Majority Leader Sandro Marcos, kinikriticize ko nga yun talaga. Na yun yung it will certified promote- as urgent. Hindi naman na-certify, Really? hindi naman. It will promote political dynasties rather than prevent political dynasties. Ganun ba? Yes. So Pero it's, ay palagay ko hindi naman nila nakonsulta si Presidente. Kasi si Presidente, natatandaan ko, kami yung author ng ang SK Reform Law. Yan yung tanging batas na may anti-political dynasty provision. kayong dalawa ni BBM. Yes, sa Senate siya, ako sa House. So nakapasa yon. Kaya Pero SK dyan nabibreed ang corruption, that kaya is nga- the entry point of corruption of the young politicians. yes, pero kaya nga yung meron kaming 4 na reform agenda na naipasa namin. Una yung may anti-political dynasty provision. Di pwedeng anak ng politiko, anak ng mga barangay captain, anak ng kagawad, ang SK chairman. Nabago yan. Ngayon, mas maganda na. Dahil may equal access na yung mga kabataan. Second, may provision niya na independence, financial independence sa barangay. Kasi dati, pinakikialaman na tinuturuan ng mga barangay captain. Pangatlo, may mandatory training. At pang-apat, inaakyat ko yung age. 18 to 24, from 15 to 18. Kasi 15 to 18, madaling ma-impluensya. So, yeah. So, meron kayong, kumbaga, meeting of the minds in a way ni So, BBM. kaya alam ko na alam ni Presidente ang definition ng isang political dynasty. Although, So, siya balat ay- kayo pala, itong bill na ni Sandro. So, at ni tingin Speaker. ko, siguro hindi nila ganong nabasa yung transcript ng 1987 Constitutional Convention. You defended Leni Robredo when she beat BBM in the vice presidential race. You were involved as a part of the Mar-Leni team. Yes, but I am more on concentrated on Mar. But of course, BBM lost that protest. Yes. Anong masasabi nyo? Did he hold any bad blood or any? Wala naman kasi nakita ko naman si BBM parang hindi naman siya hindi naman napaghiganti si BBM. Parang yung personality niya. What was the greatest political setback that you have had in your career? I was a candidate since 1988. This is my 13th elections. Okay. I won 8, I lost 7. So parang 7 nga ba? marami I na lost. palang pagkatalo. Yes. Nung tumakbo akong councilor, 6 ang kukunin, 7 ko. Nung tumakbo ulit ako ng councilor, 6 ang kukunin, 7 ulit ako. Pero I never lost faith. So, nung pangatlong laban ko, nanalo na ako. Twice ako naging councilor, tapos naging congressman. So, 2 talo. Tapos tumakbo ako mayor, talo ko ulit. The loss of Mar. Uh-huh. The loss of Mar in the elections. Of course. Kasi yung continuance nung Daang Matuwid ay naputol. Itong Daang Matuwid ba, would you say, may na-achieve siya? Malaki. Kasi Pakisabi sa mga DDS. ako ayoko naman kasi ayoko naman mga defined na Dilawan, DDS, ayoko yun. Pare-pareho naman tayo mga Pilipino. May pagkakaiba tayo ng mga paniniwala, prinsipyo, pero dapat hindi natin iniinsulto yung paniniwala ng bawat isa. But it has come to that. Yeah, kaya nga mali. Sa tingin ko Kaya mali. ayaw mong ituloy yung ganun. Ayaw kong ituloy yung gano'n. Gusto ko maging fair. Kaya nga, gusto ko maging
sa judgment ko, Mhm. gusto ko maging fair to everyone. So you said basically even 8-7, 8 wins, 7 losses. Yes. Med- 7 nga ba? Sandali. Oh. Baka naman hindi. Parang Hindi, masyadong mali, hindi. madami naman ata yung Parang 7. parang 8-5. 8-5. Pero sa tingin ko yung most heartbreaking for you is when you lost the mayoralty I race lost- because I lost twice. twice. But that's the recent one, the most recent one. Yes. Mm. Well, sa akin, actually, nagtataka nga sila sa akin eh. Mm. Bakit daw, kahit matalo ko, kinabukasan, masaya pa rin ako. Bakit nga? Hindi, basta ako, nasanay ako nung bata ako. Pag nadapa ako, tabangon na ako kagad. Wala na akong panahong maray. Kaya ba, you know, you were in the inner circle of President Noy. Yes. Ano yung nakita niya? Were you close from the very start? Ano ba yung nakita niya? Kasi nagkasama kayo sa Kongreso. Sa Congress. Na nagbibiruan. Pagkatapos, kay Mar, very close din ako kay Mar. So, talagang kasama niya ako sinasama ako ni Presidente Pinoy sa kanyang mga foreign trips. Tinatanong nga sa akin, kasi ayaw na ayaw ni Pinoy na magsama ng mga congressman eh. Sabi sa akin ng mga kasama ko, bakit ikaw lagi kang kasama? Ano ba yung papel mo dyan? Ano nga ba? Tagahanap ng kakainan namin pag sa gabi. Yun lang? Yun lang. That important? Yes. Kasi naman noon, kay Pinoy, kami ang gumagastos ng sarili namin dun sa aming mga pagbabiyahe. Pinakalibre lang. Hindi yan cargo ng Malacanang. Hindi cargo ng Malacanang except for kasi kung minsan isang buong eroplano ng PAL ano yun, ang mga 30 lang kami. So 300, damay na kami sa libre. Paano? 300 seats. Tapos mga 30, 40 lang kami, damay na kami. So, you don't see that as hindi daang matuwid? Hindi naman. Kasi unang-una, wala naman kaming ginagastos na pera ng gobyerno. Hiwalay naman kami sa hotel. Kasi si Pinoy mahilig makipagkaibigan, makipagbarkada, wala naman siyang family. So yun yung kanyang ang happiness niya even after his presidency, every week magkakasama kami hanggang sa mamatay siya. But when he died, it was heartbreaking because he thought that he had lost the... Parang hindi na-appreciate. Hindi na-appreciate. Yung ginawa niya Yes. na napakalaki. Imagine siya yung presidente na pinakamaliit yung utang na nagawa. Yung fiscal discipline niya. Nakapagpautang tayo. Yes, yung fiscal discipline. So, I think we contributed to the World Bank or the IMF to lend. From nung panahon ni FBR ang iniwan yata niya nung panahon ni ERAP ang iniwan niyang utang kay GMA is about 2.9 billion, 2 trillion. Ang iniwan ni GMA kay Pinoy, mga 5.1 trillion. Ang iniwan ni Presidente Noynoy kay President 5.9, only 800 billion. Pinakamaliit. Tapos 5.9, yung iniwan ni Presidente Duterte kay BBM, 12.7 trillion. Doble, may ngayon. Tapos ngayon, nasa third year pa lang si Presidente, nasa 17 trillion na tayo. Okay, well, our time has run out. Yeah. But ang final question ko, do you see the Liberal Party regaining power, control in kailan na ba tayo? 2028. Anything can happen, pero sa ngayon, maliit yung chance. Kailangan realistic ka rito sa politika. Siguro, kaya ako hindi masyadong nalulungkot pag natatalo ako. Scientific naman kasi yung aking ginagawa. Pag You manage your expectations. So, alam ko na kung medyo agrabyado ako,
piniprepare ko na yung sarili ko. Na. Mhm. Mhm. So, ganun din. After, kung ano man yung mangyari sa 2028, di tuloy lang. Mhm. Meron ako isang kaibigan na, na medyo leftist. Tinatanong ko siya, bakit sinasayang mo yung panahon mo? Mhm. Diyan sa mukha naman walang mangyayari. You cannot gain You power. mean, komunista siya? No, you cannot gain power, Oh. sabi ko under this system. Sabi niya, si Mao Zedong, yung kanilang 150 years, yung kanilang prinsipyo, bago nila nakuha yung China. So we are prepared for another 150 years. It's the longest running revolution in the world. So, ito naman, baka naman kung hindi man 6 years, baka naman in 12 years, makabalik ang Liberal Party. At iiwanan na namin sa mga sinasanay namin ng mga kabataang liberal. Sino yung mga yan? Mga bata, hindi pa kilala. Okay, Kong Erice, maraming salamat for your time. Thank you. Thank you.